Sabi ng Philippine Coast Guard ay kanina no nakita nila yung dalawang ebidensya ay may sinkers o mga pampabigat ito na bato at nung mga nakalipas na araw nung tinanong natin yung initial assessment nila doon sa mga nakuwang sako, sinabi nila na kapareho yung texture at ilang structure ng laman nga nito nga mga panibagong sako na nakuha. At isa pa doon sa mga nakakagimbal na sinabi sa atin nitong PCG ay nung nakita nila yung laman ng dalawang sako na nakuha kaninang hapon ay sunog daw yung mga bahagi nito. Kabilang ang tinatawag na sinkers o pabigat gaya ng bato sa mga na-recover na sako ng buto ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Pumalag rin ang PCG sa mga patutsada sa social media na tanim ebidensya ang nakukuha nilang mga sako. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban live mula sa Laurel, Batangas. Joash, ano ang latest updates there? PCG kanina na may mga kasamang pampabigat o bato, yung mga na-recover na dalawang sako kanina sa ikalawang araw ng search and retrieval operations dito sa may Taal Lake. Kabilang sa mga sinker na ito ay matalas daw ng mga bato na posibleng nag-cause din ng pagkasira ng ilang mga sako na pinaglalamanan ng ayon sa PCG ay mga suspicious objects. Paninindigan ng PCG itong mga na-recover na mga sako, in total ay 5 na, ay hindi daw tanim ebidensya. Ito mga kababayan na ating bigyan ng reaksyon ngayon. Ako yung medyo na high blood nang merong mga nagkomento na tanim ebidensya. Bakit magtatanim ang PCG? Ginawa ang retrieval at search na yan para mapatunayan na totoo yung sinabi ng whistleblower ni Toto. Wala silang makita dyan, di ba? Di quits na ang kaso. Ngayon, ang paghanap na yan ay hindi ang ordinaryong paghanap dahil nasa ilalim ng tubig na malabong tubig, murky waters, maputik, merong silts, yung putik sa bottom. Kaya kinakapa-kapa na lang nila doon sa bottom ang sako kasi hindi na maaninag masyado. Napakahirap niyan. Tapos sasabihin natin na nagtanim lang sila, naglagay sila diyan ng sariling sako. Grabe naman. Yan kasi ay nagumpisa yan ng makita nila yung nilagyan ng yung lumabas sa picture na maputi yung sako. Paano kasi nasanay sila sa panahon ni Duterte na tanim ebidensya, kaya ganyan. Kilumot na. Pero nang ilagay nila yung yung laman, ay pinatong nila, nilagay nila sa malinis na sako para makita at mapicturean ng maganda ang kuha. Kasi nga maitim na yung sako tapos maitim pa yung laman, walang nasanay sila sa panahon ni Duterte. Tanim ebidensya, kaya ganyan ang sinasabi nila. Ako. Kikita. At saka bakit magbigay tayo ng negatibo na komento sa mga Coast Guard, sa PCG, sa technical divers? Napapagod ng mga taong yan kasi buong araw sila nandyan sa tubig. Tapos magbigay pa tayo ng negative comment. Dapat nga i-cheer up natin sila. Thumbs up tayo mga kababayan. Huwag tayo magbigay ng negative comment kasi baka mahalata na kayo DDS. Diba? Si Digong lang ang nagtatanim Sabi ni Digong noon, bago nila arestuhin yung tao tataniman nila para siguradong kulong at matukang. Kaya ganyan ang sinasabi. Kaya huwag tayong ganyan ng mga pag-iisip. Dahil ang ginawa ng PCG ay para madala sa hostisya ang may mga kasalanan. Hindi nagagastos ang gobyerno. Madiskubre at mabigay sa huling hantungan at tatahimik na itong pamilya ng mga... Kasi hindi pamilya nyo Hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito. At nung risk, nakita nyo yung risk, no? Lalo na sa mga divers namin. Kung ganun lang yung appreciation namin sa paghahanap. Walang tanim ebidensya sa paghahanap ng missing sabongeros. Yan ang pinanindigan ng Philippine Coast Guard matapos mahanap ang dalawang sakong naglalaman umano ng suspicious objects kahapon. Ayon kay Commodore Jeronimo Tovilla, gutay-gutay na ang mga sako nang matagpuan ito ng technical divers at kinailangan pa umanong ibalot sa isang fine mesh net para ligtas na maiangat mula sa ilalim ng lawa ng Taal. Doon sa depth ng 70 at yung 50 kanina, gutay-gutay na yung sack. The sack, no, containing whatever it is na nandun, kinuberan lang natin siya ng net, if you could just imagine. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan Noong Webes, kinumpirma rin ng DOJ na may natagpo ang isang sako sa lakebed ng Taal na naglalaman ng mga sunog na buto. Ito yung sako, ito yung pinakauna talaga na picture noong 2 araw nang nakaraan. Ay magtaka nga tayo bakit ang linis-linis ng sako. Kaya nga maraming nagkomento na tanim bala yan di ba? Parang airport lang, tanim bala. Tanim buto yan Hindi ganoon mga kababayan kasi bago nalagay yan diyan sa video ko, i-search yung video ko kanina. Meron doon video na hinatak nila yung sako na itim na at kinapakapa pa nila, di ba? Bago nilipat diyan. Putol lang yung video, hindi pinakita yung paglipat. Kumpirmasyon sa kasalukuyan kung sa tao ang mga butong nakita.
Usap-usapan sa social media kung bakit umano mukhang malinis at bago ang sako na pinagpapatungan ng mga nakitang buto sa mga inilabas na larawan. Paglilinaw ng PCG. Siyempre, yung sako na pinaglalabanan nung unang nakita, punong-puno na siya ng lumot. So, then burned the objects pa yun sa loob. So, in order for the investigating team to appreciate, makita yung laman, ipinatong siya sa mas malinis na sack na nandun din sa area. Kasi hindi mo siya mapipicturan, marirecord. Mensahe ni Commodore Tuvilla sa mga may agam-agam umano sa mga isinasagawang operasyon. Kami, yung aming puso at isip, talagang linalagay namin dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So, hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung effort na ginagawa. Ayan mga kababayan, hindi lang spekulasyon, kundi bigyan ng halaga at bigyan ng reward. O cheer up lang natin, reward na yun. Yung magsasabi tayo ng maganda. Di ba palaging maganda, i-cheer up natin na ipatuloy nila yan hanggang 1 linggo. Ay baka marami-rami nang makuha dyan, mga kababayan, di ba? Kaya doon sa mga nagsasabi ng ganyan, ay huwag nyo na munang sabihin ang inyong mga negatibong komento dahil sa hindi naman pampolitika itong ginawa ng PCG. Hindi ito yung eleksyon na dapat tayo, yung kung DDS ka versus loyalist. Hindi ganoon kasi ito naman ay walang politika yan. Talagang hinahanap yan dahil nga itinuro diyan ng witness na nandyan sa lawa na yan at nandyan sa yung parte ng Laurel na palaisdaan at tumbok na tumbok talaga ni Tutoy yan kasi kakilala ni Tutoy ang may-ari ng palaisdaan na nirerentahan nitong mga executioner or punisher na karamihan daw dyan na men in uniform, lispo, ay din yung sangkot din. PCG, magtutuloy-tuloy pa rin ng search and retrieval operations para sa mga labi ng missing sabongeros. Pagkatapos daw ito ay dadaan sa DNA analysis ng sa gayon ay ma-cross-check kung ito bang mga na-recover ng mga buto na ito ay magma-match doon sa DNA ng mga kamag-anak ng mga missing sabongero. Pero yung iba kasi na na-recover mula kahapon pati ngayon ay hindi pa natin alam or wala pang confirmation kung nasang agency ito pinadala at nasang level na ng forensic investigation yung dinadaanan ng mga ito. Kanina lang, turn over sa SOCO yung mga na-recover na sako ngayong araw. Pero hihintayin pa natin yung determination ng SOCO kung itong mga na-recover na mga sako o yung mga contents nito ay mga buto ba ng mga tao o kung ano man yung mga